Kumusta mga lads at welcome sa aking channel. Ngayon ay pagpapatuloy natin ang Chapter 13 ng Mala Solo Leveling Zombie Edition. Dumating na sina Kui Jing at Xiaoya sa labas ng kuta ng ating bida at agad nilang siniyasat ang gate. Napasabi naman si Xiaoya na napakatibay ng pagkakagawa at ni hindi nila masilip kung ano ang nasa loob. Bigla namang napahinto ang dalawa at napalingon sa itaas nang may tumawag sa kanila. Si Shanshan pala iyon na agad nagtanong kung sino sila at bakit sila nandito. Nagpakilala naman sila bilang kaibigan at ang isa ay nagsabing girlfriend siya ng ating bida. Dahil dito, agad na tinawag ni Shanshan ang ating bida at ipinaalam na may dalawang babaeng naghahanap sa kanya sa labas at ang isa ay nagpakilalang girlfriend niya. Galit na galit naman si Kui Jing na nagseselos at nasabi niya na kaya pala biglang nagbago ang ating bida ay dahil nakahanap na ito ng bagong girlfriend. Sumagot naman si Xiaoya na huwag itong magpadala sa emosyon at mag-focus na lamang sila sa kanilang pakay. Naisip naman ni Kui Jing sa sarili na kailangan niyang mag-relax dahil kapag nabuksan ang gate, si Li Shuxiong na ang bahala sa pagtumba sa ating bida. Samantala, dumating na ang ating bida at tinanong ang dalawa kung bakit sila nandito at agad nitong ginamit ang kanyang skill na Mind's Eye at nakita niyang may masamang balak ang dalawa. Sumagot naman si Xiaoya sa pa-cute na paraan at sinasabing pumunta sila dito upang kumustahin siya dahil nag-aalala sila sa kanyang kalagayan. Ngunit agad namang sumagot ang ating bida na sino ang niloloko nila at idinagdag pa niya na alam niyang nasa malapit lamang si Li Shuxiong kasama ang mga tauhan nito na may mga armas. Laking gulat naman ng dalawa dahil alam ng ating bida ang kanilang mga plano. Dahil dito, biglang pinaputukan ng ating bida ang kinatatayuan ng dalawa upang takutin sila. Napasigaw na lamang ang mga ito at nasambit ni Kui Jing kung nasisiraan na ba ng ulo ang ating bida dahil basta-basta na lamang itong nagpapaputok ng baril. Umawat naman si Xiaoya kay Kui Jing at sinabing huwag na nitong lalong galitin ang ating bida, baka tuluyan na silang saktan nito. Napatawa na lamang ang ating bida at sinabing madali lang sa kanya na tapusin silang dalawa. Ngunit mas gusto niyang pahirapan sila sa pamamagitan ng paggising sa mga natutulog sa kalsada. Napalingon naman ang dalawa nang makarinig sila ng ingay mula sa kanilang likuran. Ito pala yung mga nakahandusay kanina na tuluyang naging zombie. Napatanong si Kui Jing kung ito na ba ang tinatawag nilang rabies flu habang napasabi naman ang ating bida na gusto niyang ang mga zombie ang tumapos sa buhay nila gaya ng nangyari sa kanyang past life. Agad namang umatake ang mga zombie, ngunit mabilis lang itong nailagan ng dalawa at agad kumalipas ng takbo patungo sa kanilang kotse. Nagulat naman si Li Shuxiong nang may tumawag sa kanyang pangalan na nanghihingi ng tulong at pagkalingon niya, sina Kui Jing na pala ito na hinahabol ng maraming zombie. Dahil dito, napasigaw na lamang si Li Shuxiong sa takot nang makita niyang may rabies flu sa kanilang lokasyon at agad itong nag-utos sa kanyang mga tauhan na umalis na. Dahil ayaw pang mamatay ni Kui Jing, itinapon niya ang kanyang bag sa may paanan ni Xiaoya na naging sanhi ng pagkakatumba nito at tuluyan itong naabutan at kinain ng mga zombie habang napatawa naman si Kui Jing na nagsabing deserve ng kanyang kaibigan na mawala. Samantala, nag-notify naman ang system sa ating bida na natapos nito ang task na i-neutralize ang banta sa kanya at may panibagong misyon namang ibinigay ang system na i-clear ang mga zombie sa labas ng kanyang kuta. Nagtanong naman si Shanshan sa ating bida kung bakit naging zombie ang mga taong nakalaban nila kanina kahit hindi naman ito nakagat. Agad naman itong nagpaliwanag na sa pagsisimula ng apocalypse, ang hangin ay may dalang virus at kahit ang mga patay na, pag na-expose sa hangin ay magiging zombie, pati na rin ang may sugat o mahina ang immune system. Pagkatapos mag-explain, sinabihan rin niya ito na ipatawag ang lahat dahil magkakaroon sila ng meeting. Samantala, nagsimula na silang magpulong at nagbigay ng tagubilin ang ating bida na sa susunod na 2 araw, mahigpit niyang ipinagbabawal ang paglabas ng kahit sino maliban na lamang kung ito ay talagang mahalaga. Sinabi din niya na manatili muna ang lahat sa loob ng pasilidad na dapat nakasarado ang mga pinto at bintana upang mabawasan ang panganib ng pagkahawa sa virus na nasa hangin. Napatanong naman si Jiang Qi na nag-aalala kung paano si Chong na nasa medical room at patuloy na lumalala ang impeksyon. At dito natapos ang Chapter 13.
Please like, comment and subscribe kung gusto nyo pa ng Chapter 14.